Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at lalo na sa ating mga ka-Amusup. Nandito na naman po tayo sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan. Sa programang ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union at nagfi-feature din tayo dito ng mga natatanging marino na maaaring magbahagi ng kanilang journey at sea katulad ng ating makakasama ngayong araw. Tayo rin po ay live sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page, kaya shout out po to all the members and dependents of Amusup. At dahil po ilang araw na lang ay Pasko na, ang ating topic ngayong araw ay Beyond the Galley, the life of a Filipino chief cook at sea. Ating aalamin ang buhay ng isang chief cook sa barko, ano kaya ang paboritong ulam ng ating mga seafarers, at kung paano sila nagse-celebrate ng Pasko on board. Ating abangan kaya't manatiling nakatutok dito lamang sa ating programang Alagang Amusup. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso. Sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, kaya ang ating special guest for today's Alagang Amusup episode ay 30 years na po siyang nagbabarko at kasalukuyan po siyang chief cook sa chemical tanker. Kabababa lang po niya ng barko noong November 15. So, live natin po siyang makakasama ngayong araw sa ating istasyon. All the way from Trece Martires, Cavite. Let us all welcome Mr. Arsenio Rosilio. Welcome po to Alagang Amusup, sir. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayun, sir. Maraming salamat po. And also, acknowledge po, shoutout din po sa kanyang may bahay, ma'am. Maricor, thank you po for coming po. Nasamahan po si sir dito sa ating episode for today's Alagang Amusup episode. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Sir, simulan na po natin ang ating kwentuhan. Simulan po natin sa paano po kayo nagsimula mag-seafarer. Ay, by the way po, so kapag po chief cook, maaari po kayong tawagin mayor? Mayor, I prefer mayor. Sige po. Sige po. Paano po kayo nagsimula mag-seafarer po? Maaari niyo pong maibahagi. Actually, hindi ko alam kung paano ako nagsimula. All of a sudden, chief cook na ako. But anyway, nagsimula yun sa passion ko sa pagkain. So, mahilig akong kumain, matakaw nung araw. Opo. So, doon ako nagsimula. So, nakita ko yung sarili ko na natutuwa naman ako mag-prepare ng pagkain para sa mga kasama. So, I pushed it through. And then eto, yung chief cook na ako for a couple of years, for decades. So, masaya naman ako. Okay, sir. Doon na, kwento niyo rin po ng mga nakarang araw na nag-start po kayo ng POE at na-meet niyo po si Captain Oka or nakikita niyo po siya before? Nagsimula po ako as a casual employee, senior clerk sa POE under the Welfare and Employment Office with ex-deputy administrator si Dayaw, and during that time I was able to meet some seafaring personalities like the late Gregorio Oka. Opo. And his staff actually. So doon nagsimula. It was a big stepping stone for me. And until now, dala ko pa rin yung kanilang mga remembrance sa akin. Opo. Opo, buti na-meet niyo po si Captain Oka, no? Several times, ma'am. Opo. Ano naman po yung mga duties and responsibilities po, Mayor, ng isang chief cook sa barko? Ang isang chief cook po is directly responsible for everyday meals, preparing breakfast, lunch, and dinner, and making sure that every food on the table is healthy,
enough, sufficient, and economical to the company, on the company side. But as much as possible, I want to make it sure that my crew is well fed. That is the essence of being a cook on board. So, like a normal life, chief cook is a normal person anyway. So, I'm just doing my job, serving my friends. Actually, my peers, I call them not peers, my friends. Because they are my family, away from my family. And the ship, it's my home, away from home. Opo. So, yun po. Ang responsibilities ko po, report to the captain, make sure that everything is enough for the ship for undefined voyages, kung gaano katagal ang biyahe, kung ilang araw titigil. So I have to make sure that merong sapat na pagkain Enough po yung sa barko. provision Yes, po ma'am. ng pagkain. And make sure that the provision is in good quality, of course. And pasok sa budget. Yun ang yun ang importante sa lahat, yung pasok sa budget. Mayor, curious lang po ako, no? Kasi may mga nakikita po kami na isa sa struggle po ng mga seafarers pag maalon. So, as a chief cook, paano po kayo nagluluto kapag maalon Ayun na po? nga. Actually, ang isang chief cook is supposed to be the last man standing during this harsh weather and all the time. Kasi, simple lang, kung ang lahat ay nahihilo, si Mayor ay nahihilo, walang kakainin. Ganun kasimple po. So I have to be strong. I have to have my 2 pairs of strong legs to stand against all the weather conditions. So it's a must for a chief cook to be standing all the time and doing the job. His responsibilities is a must. It's a must. Opo. So I take the full responsibility inside the galley to make sure that when they come inside the galley, they have something to eat, they have something to put in their stomach. Okay, so, ngayon po, since December na po, Mayor, no? Yes, ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas. Yun, saka sa ating mga listeners, paano niyo po pinagdiriwang ang Pasko sa Ayun barko? Yung po pinakamalungkot na parte sa amin. Kasi actually, ang celebration ng Christmas on board is not different in celebrating in our homes. We have to prepare, we have to feel the warmth and the spirit of Christmas. But in our case, in my case, I have to prepare several days ahead. So ang preparation ko is to make sure that I'm not cramming. So I have to start 3 days before Christmas, 24 evening actually, and New Year 31st in the evening. So yung Christmas actually, ang isang kusinero, pag natapos mo na mag-prepare sa dinner, sa Chibuena, ako exhausted na actually. Yes po. That is honest to goodness. Yes. Ang isang kusinero pagkatapos ng preparation, exhausted na. So I also have to make sure that I have a couple of times, short times, to celebrate with my friends. Opo. So ayun yung Christmas namin. Or kung magandang internet signal, kung meron pagkakataon. Kasi usually during these times, even the internet connection is already jammed. So mahirap na ang connection. So kung swerte kami, makaka-connect. Kapag ganun po ba, Mayor, pagka let's say Pasko, regardless po kung anong lahi po yung mga kasama nyo, stop operation, mag-celebrate po ba kayo ng Pasko on ma'am. board? Even when I was working with some Muslim crews, they make sure that they respect our traditions, although Opo. they have their own way of calling it Celebrate. Christmas or seasons. They have respect, and we also have the respect. Opo. So just like a normal life, only we have plenty food on the table during these times. And I have to make extra effort. Of course, this is a show for me. Opo. I have to make sure that the table is nice, presentable, and pleasing. So talagang ganun po yung parang spirit of Christmas. Kasi Mayor, nag-OFW din po ako for 10 years sa Dubai. And nung bago po ako doon, Christmas is just an ordinary day. May pasok po ako. Hindi siya like tulad dito. Holiday siya na walang pasok, 24 and 25. So, same po, I spend the Christmas with my family and friends. Ganyan. So, we have our own way of parang pong i-celebrate Yes, yung ma'am, Pasko. And unfortunately, Christmas is... I am not very excited to come because we have to spend working. And we are very away from home. And syempre, lahat na gusto natin mag-spend ng Christmas. Although during these past years, I was able to make it
myself present during the Opo. Noche Buena with my family. Opo. So let's just take it Christmas is just an ordinary day. Opo. Because if we are going to insist that Christmas is special, ay mahirap kasi malayo tayo. So just take it easily. We have our own Normally, ways po na... But anyway, you just have to greet Merry Christmas to everyone and take the spirit seriously. That's all. That's all po. Yes, sir. Yun po. So, apart po dun sa ating mga celebrations, ano naman po, Mayor, yung mga challenges ng pagiging isang chief cook on board at paano niyo po ito nalalampasan? Actually, 30 years we'll speak about being a chief cook. But anyway, paano nalalampasan yung mga challenges? Of course, we have to consider so many things. Being a chief cook, you have to consider tradition, religion, and personal preferences of your Yes. friends on board. Yes. So, lahat ng yan, apart from being responsible as a fellow crew, harapin mo lahat yan. So, you have to take everything seriously. You have to consider everything as part of your personal responsibility, not for the ship but for everyone. So yun lang po. Ang challenges po ng chief cook is every day is a challenge sa chief cook. Because even starting from the breakfast, you Yes. cannot assure that your fried egg is good for everyone. Maybe it's too fried or maybe hindi. Opo. So every minute, once you step on board, it's already the start of your challenges. Usually po, ilan po yung crew na nasi-serve po? Like, ninyo every... The most crew I have served on board was when I was with French principals. About 22. The most was 28. Up. And, Then ngayon po yung standard po na number ng... But now, yung size ng mga vessels namin, we have 14, 15 mas onti regular po crew. ngayon. So, it's... For the for past me, years. It's mas magaan ngayon i-handle. Kasi if you are very close to your workmates, then... Halos kalahati po yung 14, tas from So, 20. kung ganun lang ang number of crew, para lang nasa bahay ba? Yes. Oli, kakain ka na tayo dito. O baka kasi hindi pa kumakain. Ganun Yes lang po. yun. So, it's normal life. Actually, normal life. That is the one you have to make sure of yourself. You have to be able to live a normal life while doing your job. Opo. Yun lang po. Walang mahirap sa pagbabarko. Kung dadalhin mo ng magaan lang. Yes. Kasi gawin mo yung trabaho mo, isipin mo yung ibang bagay, baka may marinig ka pang chismis. Mabuti kung hindi ka apektado. Di mo bigat ang trabaho mo. Yes. Kaya pag gising mo sa umaga, almusal, tanghalian, sa hapunan, gabi. Pagtapos ng gabi, hapunan, linis, tulog na ulit. Yes. So, see you tomorrow. Ganun lang yun. Usually po, ilan po yung months of contract nyo ngayon, Mayor? Usually sa amin, binibigyan ka man ng 6, 5 plus and minus 1. So, it's 5 to 6 months, 7 months, something like that. Tas ang bakasyon nyo po ngayon, every like 2 to 3 Depende sa misis ko. Ma'am. Pagka wala na kami pang gasto, sumakay ka na. No, actually, ang bakasyon namin, the normal binibigay ng kumpanya is 2 to 3 months sa amin. Okay. Kasi meron silang pre-planned na rotation. So, may mga assignment kami. Na-assume nila na after 6 months, you have to be on board again after 2 or 3 months vacation. So, if you are regular crew and you are included on the normal crew rotation of this principal, so you can guarantee that 2 to 3 months is it's a period of Enough rest na po. for you. So, yun lang. Opo, buti po na-implement niyan ng Mayor kasi parang before, nabalitaan namin na like more than 12 months, Even more. even more. Kaya at Sabi ko nga, least yung po, kwento ko nga, meron kaming 36, 27 months. But that is a very big impact of person. Hindi na normal. Actually, anong hindi mga na ilang, normal. anong year po yun, Mayor? Yung ganong 90s. 1990s. Mid-90s. Opo. That's why sabi ko noon, kung ganun pa rin ang bigay ng... Kasi minsan, ayaw magpa-uwi ng principal. Kung gusto ka,
kahit mag-request ka, hindi ka pa uwiin. Opo. Good for you, na gusto 36 ka. months po kayong nagstay. No, hindi ako. Ang pinakamatagal ko, 13 months lang. 13 months. Oo. At ano na ako noon? Sabi ko noon, mag-aasawa na ako talaga. Kasi mahirap. Kung buong buhay mo isa barko ka, hindi dadami lahi natin yan. Kaya nung nag-13 months, doon niyo po naisipan na kailangan niyo pong mag-asawa na. Yes, ma'am. Tsaka hindi naman kagaya ng sitwasyon ngayon, nung sitwasyon namin nung araw. Opo. So okay, meron barko na masaya kami. Kung talagang yung mga opisyal at kasama may parang pamilya, malilibang ka. Yes po. Yung isang buwan, parang wala lang, isang linggo lang yun. Pero ngayon, nag-implement na rin sila MLC, actually yung Maritime Labor Convention. Nilimit na nila yung kontrata, specific number of months. Yes. So to make sure na merong enough rest din naman yung tao. Opo. So kung lalampas ka doon, mabigat na rin. Itong last contract ko, nakaabot ako ng 8 months. So yung 6 plus remaining months, pilit na yun. yung 2 months, yung extra 2 months, mabigat na yun. Kasi ang mindset namin, nasa 6 months pa rin. Tapos parang mahirap po na alam niyo uwi kayo ng ganito, tapos extend kayo ng... In my case, hindi naman. Kasi sinabihan naman ako beforehand na okay, extend ka ng 2 months. So I have to make myself also nakaset yung isip ko doon sa another 2 months. Pero whether I say it good or not, mabigat pa rin. Opo. Mabigat pa rin yung extra month. 2 months. Oo. Merong nagsasabi extra day, extra money. Pero ayun ko, sa kanila yun eh. Kung may pera ka, buryong ka naman, di Yes ba? po. Parang yung mental health na po kasi. Yung mindsetting natin, ma'am. Yes. Kasi kung ang mindset mo ay 6 na buwan lang ako, tapos bibigyan ka ng extra month, siyempre may stress ka rin naman. No? Opo. Yung kagaya namin, kahit may pera ka, okay, may extra day, extra month, saan mo gagastusin yung pera? Nasa barko ka naman. Opo. Nasa biyahe ka naman. So, yung mga psychological tricks. Eto, Mayor, ito rin po curious na malaman ating mga listeners. Ano po yung top favorite food ng mga Filipino crew? Ato boys, all-time favorites. Apo. Maalat, maasim, Basta matabang, adobo. Basta adobo. Patok yan. Parang Pero, lasang, parang home. Yes. Pero there is no such thing as a standard adobo. Opo. Every cook has his own standard. So, masarap ang adobo ni Mayor. Masarap yung adobo ng misis ko. It depends kung sinong kakain. Pero as much as possible, bigyan mo rin ng konsiderasyon ng kanilang preference. Yes po. Siyempre, hindi mo rin tatanggalin siyempre yung itry mo naman yung iba. Ibang... Yung ibang pangalan pero adobo pa rin. No. Ang ibig ko sabihin, yung variation ng pagkain, responsibilidad din ng isang kusinero yan. Kasi siyempre, try mo. Yes. Wag mong hayaan magsawa yung mga tao na pritong itlog is fried egg lang. Pwede din mo torta o scramble. So, kung ikaw ay responsableng chef cook, wag mong hayaan magsawa sa pagkain. Yes. Pwede ka mag-try. And that is one of the most important talent ng isang chef cook. If you were able to please people with adobo every week, but hindi halatang adobo araw-araw, so that is it. As long as hindi nila nakikita yung sa umaga, tanghali, gabi, parehas pa rin. Anyway, may budget naman, di ba? Opo. So, bigyan mo sila ng treat. I-treat mo sila. Kapag mixed crew, Mayor, paano po yung menu na lutuan niyo? Pag iba-iba pong lahi. Meron akong term. Yung mix and match. Mix and match. Yes, because... ano po ibig sabihin na mix and match? Alam ko po yung sa fast food. Mix and match. Kasi yung mga foreigner natin, ng mga counterparts, actually, Pilipino ako. Opo. Pilipino ako nga. Hindi naman nila alam yung standards. Kasi kahit tayo mismo, pag bago sa mesa, syempre may interest ka eh. Yes. So you have to please with different foods. You have to make sure that your pagkain is presentable, pleasing. Yung matetempt sila na tikman. Mukhang masarap sa utsura. Hindi, kahit mga foreigner, hindi sila nag-expect ng halimbawa. French, of course, French is different case. But as much as possible, they are expecting another things. Yes.
So, okay, once in a while you have to be able to present their traditional food as in the traditional way, but you are not limited to present it on their way. You have to insist also your way. Opo. Mayroon po ba kayo na-receive, Mayor, ng like list of crew with nationalities prior po kayo sumakay para may alam niyo po yung variation ng menu? Sa aming case kasi, alam naman namin na yung mga makakasama na Polish, European. So, hindi na masyadong malaki yung range ng difference sa pagkain. Kasi European is European. So, alam namin na, ito acceptable sa mga Europeans. Ito, pagkain ng mga Scandinavian yan. Pero i-variate mo, pwede mo i-apply na gawin mo namang Filipino style yan eh. Opo. Meatball is meatball. Yes, pwede mo po. namang gawing bola-bola. Opo. O diba? So, different way lang. Way, opo. Ngayon, kung araw-araw ipapatong mo sa plato yung pagkain at ayan, kumain kayo. Ay, good luck sa'yo kung tatagal ka pa sa barko. Opo. Ganun lang yun. Eto, lastly po, Mayor, ano po yung payo na maibibigay nyo sa mga gustong magtuloy bilang chief cook sa barko? Yun ang hinihintay ko. Ako po, alam mo na excited na kayo Ano for ang this. sagot ko? Wag nyo na subukan. Wag nyo na subukan. But anyway, ang totoo niyan, kung ang passion mo ay pagkain, wag kang matakot. Yes. Huwag kang matakot na sumubok na magluto para sa ibang tao. Kung hindi mo kayang i-satisfy yung sarili mo sa niluluto mo, itry mo sa iba, baka gusto nung iba eh. Opo. But anyway, yung pagiging kusinero talaga, para kang nanay sa barko. Yes. Ikaw ang mag-overlook palagi sa anong pangangailangan nila. Kahit nga kape, kailangan alam mong, wala na pala kaming kape. Opo. Kahit juice, ano yung binigay kong juice. So yung mga gustong magkusinero, as long as yung kanilang pagluluto ay nasa puso, huwag kayo matakot. Yes po. Nadoon kasi yung essence ng totoong ano ng chief cook, totoong trabaho ng chief cook. Walang standard. Yes po. Okay, mag-training kayo. Tinrain kami dito ng Scandinavian food, ng Chinese. Pero depende palagi yun sa nagluluto. So kung kaya mong i-please ang sarili mo, kaya mo i-please yung ibang tao, yun ang 100% sure. Kasi kung hindi mo kayang i-please ang sarili mo, wala kang kwentong chief cook. Opo. So, huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot magluto para sa ibang tao. Anyway, kung hindi man kainin nila ang pagkain, di sino magugutom. Sila. Ganun lang yun. But anyway, seryosong trabaho ang chief cook. Opo. Kung tutuusin nga, sabi nga nila, palagi kong naririnig, the most important person on board is chief cook. Yes. Which Naniniwala din po. Sana nga po. Pero ang importante pa rin sa amin bilang chief cook, yung nasasatisfy namin, yung mga kasama namin. Although alam mo naman na hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang dila. Yes po. Merong kahit nabusog na't lahat, may reklamo pa rin. Opo. Merong may take home na, kulang pa rin. May Sharon na. May Sharon na. Opo. Uso na ngayon sa barko yung Sharon Cuneta. Opo. So yung Saan po nila sina-Sharon? Sa cabin? Ganun po. Dadali mo nila sa cabin. Basta kumuha ng aluminum foil. Alam mo na yun. No, chief cook is, kumbaga, I'm really proud of being a chief cook. Although, Saludo sabi ko po kami nga sa sa inyo, kanila sir. nung accidental cook lang ako. Kasi nagmula naman ako kung saan. Yes. So, basta ang pagkain ay ginagawa ko nung nasa puso. Basta, sabi nga nila, basta lahat ng ginagawa mo galing sa puso. Maganda resulta. So, that's it. Naniniwala po ako, Mayor, na the way to a man's heart is from his stomach. Kaya, Pang babae yun eh. Diba? So, babae kaya yun mahalaga po kayo na na crew po ng barko. I think hindi po aandar yung barko pag wala kayo, Pero magugutom totoo, sila. ma'am, I will totally agree with you because yung misis ko na in love sa akin nung nilutuan ko. Hi, ng ma'am. Yun lang yun. Sino po nagluluto sa bahay, sir? Pag Ay, nandito yung mga kayo? anak ko. Sila na po. Hindi, pero merong time na sabi ko, kasi sa isang kusinero, ito yung senaryo, Opo. ito yung dilema. Araw-araw pinagluluto mo yung ibang tao, ay yung pamilya mo hindi pinapagluluto. Yes. So, I make sure na pag nasa bakasyon ako, merong time na pagluto ko naman sila ng iba. By the way, Mayor, congratulations po na kayo ay nanalo sa fishing competition on board as part of your welfare fund on board. Recreation. Pa. Ang competition po ay makahuli ng pinakamalaking. Mahuling isda, pinakamalaking isda. Actually, meron silang nire-require na measurement. That is part of the recreation namin on board. Kasi siyempre,
kahit pa paano, yun yung purpose ng welfare fund namin na, ewan ko kung alam ng iba yun, pero yun ang purpose. Opo. Bingo, minsan bingo yung aming recreation, dart competition, mga ganyan. So yung that time, nung manalo ako, fishing competition. Unfortunately, walang nakahuli kundi ako lang. So wala. No Ilan po yung challenge. sumali? Lahat kami. Okay, lahat So, po no ng crew. contest. Yes. So no contest. Unanimous decision. Sa akin lang yung Isa lang po yung winner. Yes, ma'am. Sige po. Ngayon po, magtatapos ang ating interview questions. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso. Sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan po, ipapromote lang po natin ang ating Amosup Contact Center. So kung ating mga miyembro at kanyang mga dependents ay gusto pong tumawag, maaari po kayong kumontak mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. from Mondays to Fridays. Ang trunk line po natin ay +632-8527-8491 hanggang 98. At maaari po kayong tumawag using your mobile numbers. Globe +63945-795-5345. And sa smart naman po ay +63920-437-1496. And again, ayan, so narinig nyo ang ating Christmas background song. We are happy to announce our Alagang Amosup at Radyo Pilipinas World Service special Christmas episode next month. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating contest kung saan po kayo ay magbabahagi ng inyong mga inspiring stories gamit ang tema na ano ang kwentong Alagang Amosup mo. Maraming salamat po sa mga nagpasa na ng kanilang mga kwentong Alagang Amosup. Shoutout po ulit sa ating mga miyembro at kanilang mga dependents na nakikinig sa atin ngayon. Kami po ay mamimili ng 5 winners of 5,000 pesos each. Sakto po yan pang Noche Buena sa Pasko. Para po sa buong detalye, mag-like and follow na po kayo sa ating Amosup Official Facebook page and Amosup Official Facebook group. Maaari din po kayong mag-subscribe sa ating Amosup Official YouTube channel at magbisita po sa ating website at www.amosup.org. Ayan, at dito po nagtatapos ang ating kwentuhan kasama ang ating chief cook na si Mr. Arsenio Rosilio. Sir, baka gusto niyo pong mag-final message sa ating mga listeners? Sa mga inspiring seafarers po natin dyan. Shoutout po sa misis ko na nandun, kinikilig pa yata sa labas. Hello, Ma'am Maricor. Ayun sa mga seafarers po, mga fellow seafarers, go on. Follow your dreams. Wow. Marami pong mga challenges sa barko. Actually, sa barko. And nandyan yung mga pangarap natin. It's possible pag nasa barko kayo. Although may mga sacrifices. Yes po. Keep on trying. Ano pong, paano po kayo nakatagal ng 30 years, sir? Ano po yung isa yung parang maibabahagi sa kanila? Ano po yung kailangan na meron sila? Actually, Mayor? hindi ko nga alam na 30 years na. But of course, yun ang aming, since I started to sail, that was already my way of living, my Yes. source of income and everything. So, I raised my family with my earnings from sailing, from seafaring. So, it's life. Opo. Yeah. Half of my life is seafaring, so it's life. Saludo po kami sa inyo, Mayor. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Ms. Susan Aison, Erwin Peñano, Milo Dionela, Jay Arevalo at Jerome Toledo. At syempre sa ating kaamusup na si Shane Lontok at si Madam Maricor Rosilio. Thank you po, ma'am, for your support. Ayan po, kinikilig din po si Sir dito. At syempre sa ating special guest, Mayor, Mr. Arsenio Rosilio. Maraming salamat sa pagtanggap na imbitasyon and coming all the way from Trece Martires, Cavite po, sa inyong oras po. At sa ating mga tagapakinig, mga kaamusup at sa ating mga kababayan abroad na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong pagsusumikap at sakripisyo para sa inyong mga pamilya at para sa ating bayan. Ingat po kayo palagi at tandaan na kahit saan po kayo,
May mga organisasyon po katulad ng AMOSUP at mga tao na laging handang tumulong at sumuporta sa inyo. Sa ngalan po ni Miss Camille Sumbulan, ako po si Lara Sanuan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.